Episode 194 na tayo na FPJ's Batang Quiapo mga kapamilya. Nagbibigay pa rin ng relief goods itong sina Marsing, no? At syempre naubusan na nga. Ngunit nangako naman si Don Marsing saka si Doña Nita na babalik daw sila para mamigay muli. Samantala, ito namang si Mokang ay nagpaalam sa mga magulang niya na pupuntahan daw muna si Chiki. Ngayon tinawag ni Marsing yung mga bodyguards niya na samahan si Mokang at umalis na nga ito. Samantala, nagdadabog itong si Tinding. Dahil kung sumama pa nga raw si Mokang sa kanila ay makakatigim pa raw ito na masasakit na salita. Sabi naman ni Marites, Tinding tama na yan, 'di ba? Ang mahalaga hindi naman niya nakikita na si Tanggol. Ngayon ito namang si Noy, sabi niya may punto naman si Tinding kaya kung ba siya nagkakaganito, Tess. Lalo na nung nangyari sa rambulan sa Zelda, nadula si Noy. Sabi naman ni Marites, riot? May nangyaring riot na hindi ko alam. Kailangan nakakaalam, sabi naman ni Noy. Narinig lang namin sa sinabi ni Cap kagabi. Sabi naman ni Tinding, pasensya ka na, Tess. Alam namin na maraming nangyayari ngayon. Lalo na hindi ito magandang araw para sa iyo. Kaya ayaw na namin makadagdag pa sa mga iniisip mo. Kaya hindi na namin sinabi. Pero pagkatapos talaga nitong pista ng Nazareno, pupuntahan namin ni Noy si Tanggol. Bahala na kahit magalit si Rigor. Sabi naman ni Tess, oo na, napagkasundoan na natin yan. Ang inaalala ko lang, hindi ko man lang kasi nalaman. Sa susunod, kung anong mangyari kay Tanggol, sabihin nyo naman ako. Sabi naman, kamusta naman si Tanggol? Ayun, hindi ko naman nakuha ang buong detalye. Pero ang sabi naman ni Cap, okay naman daw si Tanggol, hindi naman daw siya napahamak. Ito na si Ramon. Dumating na nga rito sa tagpuan kung saan nandito yung kanilang warehouse ng mga sardinas. At siniguro nga ni Severino na dumating na nga raw yung unang shipment at minamadali na nga nila yung paggagawa. Ngayon meron pang isang shipment na paparating at siniguro din daw niya na papunta na yung mga bisita. Pati itong si Tanggol papunta na rin daw dahil na ngayon yung araw na ipapakilala nga ni Ramon ang anak niya sa kanilang mga kanegosyo, diba? Sa mga kasosyo nila sa negosyo. At sabi naman ni Ramon, mabuti naman kung ganun, areglado ang lahat. Ngayon, pumasok na nga sila sa loob. Yan na. Binabati si Ramon dito ng magandang araw. Tapos pinuntahan na nga niya itong opisina kung nasa saan si Olga saka si Don Julio, ama niya. Yan, sabi ni Ramon, marami raw tao sa pista ng Nazareno. Tuwan-tuwa naman si Don Julio dahil nga abalang-abala mga tao, pati ang halos mga kapulisan ni nandoon. Kaya hindi nila alam na mayroong nagaganap na transaksyon. Ibinigay ni Don Julio kay Ramon yung kanilang gross sales. Mas mataas ang kinita kahit na mahigpit ang drugs na kalakaran sa bansa. Tumaas pa ang kanilang benta kasabay pa ng kanilang bagong produkto, yung cocaine. Kaya magandang balita ito. Ngayon, tinanong ni Don Julio kung gaano na ba kahanda si Ramon na ipapakilala nga niya ang kanyang anak sa mga kasosyo nila sa negosyo at ipapakita na nga nito kung ano ba talaga ang totoong negosyo nila. Ayan. So maganda naman ang kita, di ba? Ngayon, ito namang si Severino, pinuntahan nga si Baldo. Dahil nga pinalita nga ni Severino na si Baldo malaki ang kanyang mga kliyente na kukuha. Talagang mga big time, mga malalaking halaga ang mga binibili sa kanila na shabu. Ngayon, sinabi naman ni Severino na gusto nga daw makita ng bossing nila kung sino ba yung kliyente nito ni Baldo. Sabi naman ni Baldo, paparating na po bossing, mamaya magkikita nga kami. Kasi aangkat yun ng yung nga kalakal na nagkakalagang 1 milyon. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo. Sabi. Samantala ito namang grupo ni na Edwin, pinuntahan nga si Justin dahil nga kasosyo na nga nila to sa negosyo. Sabi naman ni Justin, meron akong dala 1 milyon na to. Dagdagan ko na, sinobrahan ko na. Pero mukhang pinaglolo ko niya yata ako kasi wala pa ako nakikitang kalakal sa inyo. Sabi naman ni Edwin, eto nag-text ito si Baldo, kita tayo, gusto kang makilala ng amo ko, pumunta ka sa pabrika ng Blue Sail. O sabi ko naman sa'yo Justin, hindi ka namin pinaglolo ko, totoo to. Kakatagpuin ko si Baldo at gusto ro akong makita ng amo niya. Sabi naman ni Justin,
Kung ganun ikaw lang pala ang pupunta, paano naman kami? Kasosyo mo rin kami Sabi ng mga kasama ni Edwin, oo nga, tama naman siya Edwin, sama mo na kami dyan. Sabi naman ni Edwin, siguraduhin nyo lang na hindi ako mapapahiya kay Baldo, lalo na sa amo niya, kaya wag kayo magiging pasaway. Ito na, kapalis na nga si na Edwin, diba? Papunta na nga sila. Ngayon, kasunod nga syempre si Justin. At nagtanguan sila ni Samonte. Sabi naman ni Samonte, tinawagan yung mga kasama niya, sabi niya, "Men, mag-ready na kayo dahil papunta na si Jacobe sa kuta ng target." Samantala, ito namang si David, ito na, pinuntahan na nga niya yung lugar ng Blue Sail, di ba? Yung kanilang isa pang negosyo na sardinas. Ngayon, tinext niya muna si Olga at sinabi niya, nandito na ako. Ngayon, pumasok si Olga, sabi niya, Papa, Ramon, nandito na po si Tanggol, susunduin ko na sa labas. Ngayon, tinawag muna siya ni Ramon, Olga, dito ka muna. Iwan niyo na muna kami. Paglabas ng mga tauhan, sinabi ni Ramon, Olga, ipinakilala mo sa akin ang anak ko bilang si Tanggol. Ngayon, siguraduhin mo lang na magugustuhan niya ang negosyo natin. Dahil kung hindi, kapag hindi mo siya nakumbinse, alam mo na mangyayari sa'yo. Buhay mo magiging kapalit, sabi ni Olga, Hindi mo na ako kailangan pambalaan, Ramon. Alam ko na yan. Ngayon, umalis na siya para sunduin na nga itong si David. Sabi naman ni, sumenya si Don Julio, sige na, umalis ka na. Ako na bahala dito. Yun. Diba? So, yun nga. Pinalakas ni Don Julio si Ramon ng loob na sana nga maging handa sa magiging desisyon ni David o ni Tanggol nga, 'di ba? Matanggap man niya o hindi, sana mapakilala pa rin ni Ramon ang anak niya sa mga kasosyo nila sa trabaho, 'di ba? Na siya yung anak. Ngayon kinuusap ni Olga, sabi niya, siguraduhin mo lang na hindi ka papalpak sa pagkakataong ito, David. Yung mga biniling ko sa'yo. Sabi naman ni David, masyado ka naman kinakabahan, relax. Sinusunod ko naman yung gusto mo Sabi niya, hanggang sa, sabi nito ni David, binigay yung susi doon sa tauhan ni Olga, ikaw na mag-park ng sasakyan ko, Sabi nung isang lalaki, parang talong bata to, Loko-loko nga, kala mo kung sino Hindi naman siyang totoong apo, diba? Ni Don Julio. Yung pumasok na nga sila sa loob. Yan na. Nakita ni David, Blue Sail Inc. Sardines. So nalaman niya pagawaan pala ito ng mga sardinas. At nagkita na nga sila ng lolo niya sa kaama niya. Nagmano siya sa lolo niya. Kamusta ka, Tanggol? Sana naman di kami nakakaabala sa araw mo ngayon. Hindi naman po. Hindi niyo po pala nasabi sa akin na meron po pala kayong sardinas na negosyo. Oo. At hindi lang sa amin, kundi natin. Negosyo natin to. Etong napakalaking negosyo na kailangan mong makita. At para sabihin ko sa iyo, Apo, dito talaga umunlad ang pamilya natin, ang pamilya Montenegro. Kung ganun, ano po yung laman ng mga malalaking timbang kulay asul? Yung mga box na kulay itim? Ano pong laman yung mga yan? Sabi naman ni Olga, basta, ipapakita ni Papa sa iyo, Tanggol. Sabi naman ni Don Julio na kailangan daw maging handa nga itong si Tanggol, 'di ba? Kasi nga isisiwalat na nga nila yung kanilang negosyo. So, yun, sabi daw kailangan mga kuraw siya na kapag nalaman niya ang negosyo nila sa atin na lang daw. Huwag na raw ipaalam pa sa iba. Alam din daw niya na pinalaki siya ng isang pulis at naging mabuti siyang bata. Kaya naniniwala naman talaga sila na hindi sila mabibigo ito ni Tanggol, di ba? Natatanggapin ang kanilang negosyo at hindi magbabago ang pagtingin sa kanila at tatanggapin pa rin sila bilang pamilya niya. Ngayon, lumarga na nga sila. At sabi naman ni Olga, binulungan niya si David, ano bang ginagawa mo? Sabi naman ni David, ginagawa ko yung trabaho ko. Ginagawa ko lang naman yung tama. Ayun. Nagalit si Olga, na bad trip. Ito na nga, pinasok na nga nila yung pabrika. Ako, yan na. Parang laboratory lang Nandiyan na rin yung warehouse sa loob Ayan. Ito na raw ang tamang panahon para isiwalat na nila. Wala na raw silang itatago pa kay Tanggol. Malalaman na raw niya talaga lahat. Ayan So, tanong ng tanong dito si Tanggol hindi talaga siya mapakali. Dahil nga alam niya talaga may kakaiba na, 'di ba?
Alam niya talaga, pero kailangan talagang sabihin ng pamilya niya eh. Kailangan niya na talagang malaman pa